Nandito ka ngayon sa susunod na kabanata ng Spooky serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Ang kwento natin ngayon ay galing sa anonymous member. Share ko lang na ang dami kasi nagre-request sa akin na mag-makeup daw ako habang nagkukwento. So, gawin natin yun. O, di ba nag-merge na yung mga content ko from horror, makeup, pinagsama. Nung grade 4, grade 5 ako, my mom enrolled me to a Catholic school in Baguio. If tama nga yung naaalala ko, 5 stories lang yung building nung Catholic school na yun. Yung first floor, mainly connected and facing the main road. Tapos the rest, pababa siya. Kumbaga parang medyo nakabaon sa lupa, but not really. While the other side of the building is back facing a local barangay. Bawat floor, may year level na naka-assign. Nasa first floor, yung mga kinder, prep, grade 1, grade 2, tsaka nursery. Second floor down is grade 5, tapos third floor down, grade 4 and grade 3. Basta malawak talaga yung bawat floor. Tapos yun dun sa first floor, nandun yung mga offices. Kunwari, principal's office, faculty room. Pero yung fourth floor, empty siya. Bakit empty? Kasi nasunog. Literally everything on that floor. Walang ilaw, walang gamit. Bakit siya nasunog? Hindi rin ako sigurado bakit. Wala ni isa sa amin ay naglakas ng loob na mag-explore dun sa fourth floor na yun. Kasi nakakatakot. Tsaka may mga rumors kasi na nagsasabi na may namatay daw dun. Yung grade 4 ako, yung location ng classroom namin was literally above that burned floor. Tapos, wala naman kaming elevator nun. So, wala kaming choice kundi mag-stairs at daanan yung floor na yun. Wala din kasi siyang harang or kahit man ng gate para harangin yun. Para talaga siyang black hole na open to everything and anyone can enter. Kaya kapag dumadaan kami doon, nagsisitakbuhan kami sa takot kapag papaakyat kami or pababa. Nung grade 5 na kami, medyo nagpapalit-palit ng mga floor setting. Hindi ko din alam bakit. So, napunta kami sa may first floor. Thank God, malayo na kami doon sa burnt floor. Buti na lang, may mini canteen na lang yung first floor, kaya hindi na namin kailangan talaga bumaba. Halos makalimutan na talaga namin yung existence ng sunog na floor na yon. Until nangyari yung event ng mga Girl Scouts tsaka ng Boy Scouts. Yung event kasi na yon, may ganaps na overnight doon sa mismong school. So, ang ganap at that time is pinagsama yung mga grade 4 tsaka grade 5. Tapos, hinati-hati sa grupo. Although, hindi ko na rin maalala kung mga ilang grupo kami nun. Pero each group, may 5 to 6 members. Bale yung bawat group, naka-assign sa isang tent. Doon sila natutulog, sama-sama. Tapos merong mga prepared na activities for the whole day. Hanggang sa kinabukasan. 2 days, 1 night siya. Marami rin kaming mga games na ginawa. So, when the night came, lahat kami talaga pagod. Pero if I remember it correctly, natapos kami siguro mga around 8 to 9 p.m. Actually, no, lahat ng mga teachers, super attentive talaga sa pagmomonitor ng mga estudyante noon. Lahat ng mga tents, naka-layout sila sa may covered court. Bale sa 5th floor, sa pinakababa. Tapos covered ng net and wires yung buong court para safe siya sa mga students. Walang makakapasok na hindi student, at the same time, wala ring makakalabas. Actually, no, everything went smoothly. Not until merong mga isang group, 3 lalaki na classmates ko at 3 babae din. Paalam sila sa mga teacher na bibili daw sila sa canteen sa may first floor, yung hindi nila mahahanap doon sa 5th floor. Pinayagan naman sila ng mga teachers without knowing what would happen next. In a span of 2 to 3 minutes, may mga naririnig kami nagsisigawan, tapos humahagulgol na tumatakbo sila pababa. It was the same group na nagpaalam sa mga teachers na pumunta doon sa first floor. The 3 girls were crying. The boys were clearly terrified. Nung tinanong namin sila bakit, halos kinilabutan talaga kaming lahat sa sagot nila. May nakita daw silang babaeng pula, parang nakabalot ng dugo. Lumabas galing dun sa nasunog na floor at hinabol raw sila. Nakataas raw ang isa niyang kamay na para bang gusto silang hablutin at kunin. Alam niyo, wala namang kasing maniniwala sa kanila kung isa lang yung nagkwento. Pero 6 sila. Isa-isa silang tinanong para pareho sila ng sinabi. Babaeng pula, seemingly covered in blood, nakataas ang kamay. Plus lahat kami napatingin sa 4th floor, nasa taas lang ng isang straight na hagdanan. Madilim at walang kailaw-ilaw. I guess it's the rational fear, lahat kami nakaramdam ng takot.
May iba pa nga nag-iiyakan. Actually, no, the school had no choice but to cancel the event. Hindi na siya natuloy dun sa second day. Parang dineclare na lang as no classes. On the same night, pinauwi na rin yung mga students. Tapos, nagpatawag na rin sila ng pare. After nung incident na yon, wala na silang pinapapunto sa 4th floor and sa 5th floor actually. Tapos, pinakandado nila at nilagyan ng gate. Yung canteen sa 5th floor, pinalipat na rin siya sa 1st floor. So, yung school year ko nung grade 5 ako, that's how it ended. Never na namin talaga nakitang binuksan yung mga gate nung floors na yon. I'm gonna do my kilay off cam. I'll be back. Never nang na-mention yung incident na yun, as in. Kasi takot na din kaming magtanong at that time. Tapos yung mga teachers tsaka yung mismong school tahimik about the incident. It was never mentioned anymore. Nung mag-grade 6 na ako, nagpalipat na ako ng school kasi medyo weird talaga yung feeling doon. Whatever happened on the 4th floor, kung bakit siya nasunog, and whoever that entity yung nakita nila, remained the dark secret of the school. At doon po nagtatapos ang ating kwento. Mga be, share ko lang. Hindi ko na-film lahat ng process ng pagme-makeup ko kasi ang hirap talaga na ipagsabay yung nagkukwento tapos nagme-makeup. But ayun, yung lipstick ko pinalitan ko din kasi hindi ko masyado na-bet yung para akong tita na nagpipink lipstick, ganun. Kaya, eto, mas prefer ko to. Ayun, bye-bye na. Ang ganda ko!